dear beloved, Boss Mike, Cervera. Give them a chance. Bakit nasisisihin yung mga nangyari before him? Siya na nga ang nag-aayos ngayon, tapos siya pang sisisihin nyo. I mean, gamitin naman ng konting utak. Give them a chance. Oy, kilala ito Sino na nga ba ito? Mga kababayan, mga kilalang tao ito, mga matatalino. Mga matatalinong tao, tignan nyo mga kababayan, mga twiran. Sabi tuloy, mga kababayan, gamitin nyo lang yung, wala ngang utak nga ne. Di ba? Wala ngang utak. Tingnan nyo ganun sila, mga disenteng tao. Give them a chance. Give them a chance. Bakit nasisisihin yung mga nangyari before him? Siya na nga ang nag-aayos ngayon, tapos siya pang sisisihin nyo. Kaya nga. I mean, gamitin naman ng konting utak. Gamitin nyo raw yung konting utak nyo. Konti na nga lang, hindi nyo pa gamitin. Ano ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Annabelle, SP Aki, blessed morning, Elizabeth, Edelberto Sandoval. Ano ang ibig ko sabihin dito, Marian Tomas? Ang ibig ko sabihin dito, mga kababayan, makikita nyo yung kaibahan ng pananaw ng mga matatalino sa mga mangmang na mga DDS. Magkaiba talaga eh. Yung mga mangmang na mga DDS, madali hong mauto ng mga oportunista na katulad ng mga grupo nila Bangag Sara Duterte. Madaling man yan eh. Di ba? Madaling mauto. Etong mga nang-uuto sa kanila, eto po yung mga ang nais lang yung para sa personal nilang kapakinabangan. Hindi po talaga para sa bayan. Alam niyo yon? Kasi tayo mga kababayan, natututo tayo na tumingin sa kung sino yung para sa bayan talaga. Kaya nga tayo mga kababayan nakapaghalal ng tulad ni Pangulong Bongbong Dangan, marami ho talagang mga uto-uto, mga tanga, mga mangmang, na ang iniidolo ay yung katulad ho ni Sara, ni Robin Padilla, ganyan, Iba-iba kasi ang mga tao ang ugali. Nandiyan dyan sa tabi mo dahil may pakinabang, nandiyan dyan sa tabi mo dahil siya ay naniniwala sa iyo, nandiyan siya sa tabi mo kasi ginagamit ka lang. Di ba? Ngayon, mga kababayan, saan tayo pupunta doon? Di syempre sa gitna. Di ba? Doon tayo sa dahil naniniwala sila sa iyo. Pero yung ginagamit ka lang at dahil nandiyan dyan sa tabi mo, dahil nakikinabang, yung mga yun, walang kwentang tao yun. Di ba? Kaya matutuho tayo. Matuto tayo. Katulad ho nito, mga kababayan. Dumako tayo rito. Nako, dito na nga. Ito hong propaganda, netong mga DDS. Nako, grabe ito. Ito na mga kababayan, ayan. Tingnan nyo mga kababayan, Ito hong dating dati ho itong naging naging ano ba ito ni Floriendo, yung matanda mga kababayan, Yung matanda na na naging congressman at naging hasyendero diyan po sa Mindanao, Yan yata yung may-ari ng sagingan yata yon. Pinyahan, basta prutasan, Alam ko, saging yata yon, Exporter ng saging, ektaryang saging ho, ang naging neto, naging juwa-juwaan. Kita nyo mga kababayan, parang utak na pokpok lang sa Marikina ito. Hindi.
Oo, mabini, ano. Oo, si Kati Binag, utak pokpok sa, diyan po sa may, mas matalino pa nga yata yun. Sino yun? Oo, yung mabini, malate. Di ba mga kababayan? Ngayon, sabi niya, sa mga binaha at nawalan ng bahay, tumira kayo sa Malacanang. Sa atin yan. Yan. Ngayon, eto ngayon ang kanilang mga propaganda. Kasi nga naman sabi ni Digong noon, atin tong Malacanang, putang ina. Ganito ho, kauto-uto itong babae na ito. Uto-uto! Dahil nga naman sabi ni Digong yun atin ang Malacanang naniniwala sila ron. Salita ni Digong yun Ang tanong ko sa inyo, tinutukoy mo si Florendo, asawa ni Mike. Yan! Ano ba siya? Ginawang kabit ba? Totoo ba? May asawa. Ano ba? Hiniwalan si Margie Moran? Bago binengbang ito o ano? Hindi ko alam. Nagtatanong lang ako. Ginawang kabit ito? Gano'n? Yun. Yung Tony Boy Florendo. Di ba may asawa nga yun si Margie Moran? Ano yun? Nung naging kasama ni kabit. Talaga? Talaga ba? Kabit ba? Hindi ba hiniwalayan si Margie Moran? Taga Rosales si Margie Moran. Hindi nga, si Margie Moran ba ay hiniwalayan para dito kay Kati Binag? Alaka, sabi ni Marian Tomas, kabit yan si Pokemon! Kabit daw? Talaga? Hindi ko masyadong alam yung kwento, kaya ako nagtatanong, Hindi ko alam kaya ako nagtatanong kung totoo ba yan, sinasabi nyo. Ngayon, mga kababayan, eto yun. Sa akin, kung sana ginawa ni Digong yung sinabi niya noon na atin ang Malacanang, gamitin natin tong lahat. Kung ginamit ba ng mga Pilipino yon? Kasi, kung etong sinasabi ni Kati Binag na sa mga binaha at nawalan ng bahay, tumira daw sa Malacanang, isa po itong kalokohan kasi galing nga mismo ito kay kay Digong! Pero ni misa sa loob ng 6 na taon, wala po akong nabalitaan na pagka may binagyo, may nasunugan, o anumang kalamidad na kinakailangan ng masisilungan ang ating mga kababayan, wala namang nagpunta sa Malacanang para doon tumira. Nakuha nyo? Wala ni minsan. Kaya nga mga kababayan, nakagawa ako ng isang reels dyan. Alam nyo ba yun? Nakagawa ako ng isang reels. Dahil dyan sa sinasabi ni Kati Binag na yan. Ayan. Eto na, mga kababayan. Ang sabi ko dyan, ang sagot ko dyan ay ganire. Boss Mike! Pasok! Ito na nga, tumira si Kati Binag. Abay, tagilid na talaga ang utak. Biruin nyo mga kababayan, sabi ba naman o yung mga nabaha, tumuloy kayo sa Malacanang, atin yan. Sabi ba naman? Para sisira ulo. Aba, matindi, di ba? Pero ginawa ba ni Digong yan? Nagkaroon ng malalakas na mga bagyo, pagbaha sa Marikina, Montalban at iba't ibang panig ng bansa.
Pinatuloy nyo ba? Pinatuloy ba ni Digong yung mga kababayan natin na siya rin mismo ang nagsabi na atin ang Malacanang? Pero ano, inoper ba ni Digong yung Malacanang? Di ba hindi? Bagkos ang mga pinatuloy ni Digong, mga drug lord. No. Oh, yan ang totoong bangag. Mga bangag kayo, putang ina nyo. Patay nga ako. Bahin ang gobyerno. I don't mind. Inang damo kalit sinainit ng Ayos ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sabi ko sa inyo, masaya sa reels ko eh. Yung mga hindi pa nakakapag-follow sa FB ko, mag-follow na kayo. Di ba? Masaya kaya sa reels ko. Tingnan nyo, isa pa, Boss Mike. Pasok! So, eto na nga. Tumira si Kati Binag. Abay, tagilid na talaga ang utak. Biruin nyo mga kababayan, sabi ba naman eh. O yung mga nabaha, tumuloy kayo sa Malacanang, atin yan. Sabi ba naman? Para sisira ulo. Aba, matindi, di ba? Pero ginawa ba ni Digong yan? Nagkaroon ng malalakas na mga bagyo, pagbaha sa Marikina, Montalban at iba't ibang panig ng bansa. Pinatuloy nyo ba? Pinatuloy ba ni Digong yung mga kababayan natin na siya rin mismo ang nagsabi na atin ang Malacanang? Pero ano, inoper ba ni Digong yung Malacanang? Di ba hindi? Bagkos ang mga pinatuloy ni Digong, mga drug lord. No. Oh, yan ang totoong bangag. Mga bangag kayo, putang ina nyo. Patay nga ako. bahin ang gobyerno. I don't mind. Inang damo kalit sinainit ng Alam nyo mga kababayan, sa reels ako talaga yung mga maikli lang na gusto kong sabihin. Yayaring ko talaga eh. Mga kababayan. Totoo naman eh. Di ba? Totoo naman eh. Totoo ba yun? Ano? Mukha akong ignorante rin itong si Kati Binag, ano? Mukhang nuknukan din ng ignorante ito, ano? Floro Hell Vlog, ano? Good morning, Boss Mike. Baha na kami dito sa Taguig. Hinahanap namin si flood control ni Cayetano. Tangin na nga, wag nyo nang hanapin yon. Hindi na nga makapag-live eh. Pag nag-live, sugurin nyo. Habang nagla-live si Cayetano, sabihin nyo, nasaan? Nasa ng flood control, ganon. Ito naman. Alam mo, Kati Binag, hindi ka, hindi ka pang politika. Di ba? Hindi na ho pang politika si si Kati Binag. Pang pang mamasang. Alam nyo yon yung mamasang? Yung nalaos na pokpok. Hindi totoo, real talk mga kababayan. Di ba yung mga pagka nalaos ka ng pokpok, ano ang kasunod nun? Ikaw na yung magiging mamasang. Ano yung mamasang? Yung mga naghahawak ng mga pokpok. Tulad ni Ken, yung nahuli na bugaw. Binayaran daw ng 5 milyon para love trap itong si Ralph Recto. Oy, Kati Binag, yun ang bagay na trabaho mo. Hindi ka bagay sa politika. Kalat-kalat ka lang. Puro kabubuhan. Yung mga sinasabi mo. Ahente ng pokpok. Dali na para add kita. Pagka nagmamasang ka na, ay malamang, magiging friend kita. Malamang yung mga lalaki rito, lalong-lalo na sila Angelito Untalan, si Ploher, ayan, mga friend mo na ito. Elvira, Eunice, si Reza Force, Lisa, Suset,
Kapag ka ito talaga, Nick Candido, kaibigan na natin to. Pag ang naging trabaho niya, maging mamasang, nakaw! Oh. Malamang, kaibigan na kaibigan natin to. Hindi. Hindi, yung mga, sabi ni Hamir, Mocha Girls daw eh. Wala na rin, laos na. Laos na rin yun. Wala nang nagpe-perform. Wala na. Bakit? May Mocha Girls pa ba? Wala na. Nalaos. Laos na. Parang si Kati Binag lang. Sabihin na natin na kahit nakapilter ng sobra-sobra. Di ba? Sabihin na natin kahit sobra-sobra na yung filter ni Kati Binag, mga kababayan, nung kabataan niya, anuan din, ano ba ibig sabihin? Nagugustuhan din ng mga matatanda. Di ba? Si Kati Binag, nung kabataan niya, nagugustuhan din to ng mga matatanda. Dahil sabi nga daw nila, ano daw ito, yung bang nag-e-escort ba? Totoo ba yon? Kasi sabi lang, naririnig ko, nababasa ko sa social media, ito daw si Kati Binag, dating nag-e-escort daw. Kaya daw doon nakilala naman nung si Tony Boy. Nakilala sa escort daw. Kaya nung naibuking siguro, sila nagpauso. Talaga? Sila ang nagpauso ng escort. Sabi rito ni Nick Mendoza, sabi, nako Sir Mike, madami na Grabe ka naman, Miguel! Hindi naman, kayo talaga. Kahit naman, pwede namang hugasan. Hindi ba pwedeng hugasan yun? Hugasan lang. Kayo talaga, huhugasan nyo lang. Hugas-hugas ba? Mama, yun nga lang kung hindi naghuhugas ito. Sabi nga nila may putok daw dahil basang-basa na daw yung kilig. Wet na daw yung kilikili. Yun na nga kababayan. Nagets nyo na. So, ibig sabihin, hong si Kati Binag, hindi huto nag-iisip ng sinasabi. Kaya tuloy nagba-backfire yung kanilang mga tira, yung kanilang mga propaganda. Yun nga ang atin pinapasok ba ni Digong yung mga kababayan natin na biktima ng lindol, baha, bagyo, sunog para tumira sa Malacanang? Wala. Kasi nga sabi ni Boss Mike, 'di ba? Sabi ni Boss Mike, ulitin natin. Last na. Pasok. Na nga, tumira si Kati Binag. Tagilid na talaga ang utak. Biruin nyo mga kababayan, sabi ba naman yung mga nabaha, tumuloy kayo sa Malacanang, atin yan. Sabi ba naman? Nasisira ulo. Matindi, di ba? Pero ginawa ba ni Digong yan? Nagkaroon ng malalakas na mga bagyo, pagbaha sa Marikina, Montalban at iba't ibang panig ng bansa. Pinatuloy nyo ba? Pinatuloy ba ni Digong yung mga kababayan natin na siya rin mismo ang nagsabi na atin ang Malacanang? Pero inoper ba ni Digong yung Malacanang? Di ba hindi? Bagkos ang mga pinatuloy ni Digong, mga drug lord. No. Yan ang totoong bangag. Mga bangag kayo, putang ina nyo. Sir, Papatayin nga ako. Bahin ang gobyerno. I don't mind. Inang lamok ulit na init. Nakita nyo mga kababayan, di ba? Kaya, alam nyo, itong mga bobo, mga tanga, yung mga tanga, ganun talaga isa pang tanga, tingnan nyo, yan. Sabi naman netong bobong DDS na ito,
Lakas ng amats ni PBBM, biruin mo galing sa train sa ilalim ng lupa. Sumunod, rocket sa space. Teka muna, bakit hindi nyo binanggit yung tubig na iipunin? O, di ba? O ngayon nangyari. Ayan, nagkalat yung mga dam. Ano nangyari? O, di wala. Hindi na nila binabanggit kasi nagawa. Ngayon naman, abay ang kanilang mga binubuska, itong tren sa ilalim ng lupa, nangyari na nga. Ayan, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, nandyan na nga Diyan sa may, Quezon City. Diyan sa may Veterans Hospital malapit. Diyan sa Mindanao Avenue. Alam niya ni Antonio del Castillo, laging bumabiyahe yan Di ba? Yan yun. Tingnan ninyo. Tingnan nyo. Ngayon inaano nila, bubo kasi itong mga DDS talaga mga ignorante, no? Noknokan ng mga ignorante ang mga DDS, kaya ganyan kaya pati yung kuryente galing sa basura, hindi nila alam. Hindi nila alam. Ngayon nangyari nga yan, yung tubig, inipon, sabi ni Sara nun, iponin nyo ang tubig at dalhin nyo sa Malacanang. Ngayon nangyari, may mga dam na pinagawa ang Pangulong Bongbong na hindi nagawa ni Digong. Marami mga kababayan. Marami ang nagawa na ni Pangulo na hindi nagagawa ni Digong. Ngayon, ano nangyayari kay Sara Duterte? Di nagmumukhang tanga lang, mang-aangkin na lang ng proyekto na hindi naman kanila, pati proyekto ni Pangulo, inaangkin. Tulay, inangkin. Pabahay, inaangkin. Nakakahiya, no? Biruin mo yung wala ka na lang, wala kang nagawa, para lang may masabi ka sa tao, angkinin mo na lang yung proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos na sobra-sobra. Siguro isip niya marami naman nagawa si Bongbong Marcos na proyekto angkinin ko na lang tong kahit yung dito sa amin sa Davao City. Erlindo Balatukan, ganun. Inaangkin na lang sobra-sobra ang dami mo naman proyekto Akin na lang dito yung ginawa mo sa Davao City. Akin na lang to, at saka yung tulay. Ay, nako, grabe sila, no? Ganito sila kamangmang, kabobo. Our beloved, Boss Mike, Severa.